Sino ba naman ang matatakot na ilagay yung bag mo sa harapan mo naman eh? Sumubo lang po ako at nakipag-istoryahan. Maya-maya po, nanakaw na po ang aking bag. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, walang alagad na higit kaysa kanyang guro at walang aliping higit sa kanyang Panginoon. Masiyahan ang alagad na matulad sa kanyang guro at ang alipin na matulad sa kanyang Panginoon. Kung ang puno ng sambayanan ay tinatawag nilang Beelzebul, lalo na nilang aalimurahin ang kanyang mga kasambahay. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin niyo sa liwanag. At ang ibinulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag niyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip ang katakutan ninyo ay ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba't pinagbibili ang maya ng 2 pera? Gayunman kahit isa sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa, kung hindi kalooban ng Ama. Maging ang buhok ninyo ay bilang na lahat, kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa libo-libong maya. Ang sinumang kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilanling ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay tatatwa ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Mga kaibigan, ang mabuting balita ng kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po'y magsipo at taimtim po natin pakinggan ang homilya. Muli po ang Panginoon ay nangangaral sa kanyang mga disipulo. Habang sila ay nagmimisyon, kinailangan ng Panginoon na bigyan sila ng tips, bigyan sila ng lakas, bigyan sila ng pag-asa sa gitna ng kanilang mga panganib na susuungin sa pagmimisyon, na maaaring hindi sila tanggapin, na maaring sila ay alimurahin, na maaring sila ay gawa ng masama, at maaring ang sila pa ay ipapatay. Pero ang salita ni Jesus ay salita ng pag-asa, salita ng assurance na hindi sila pababayaan ng Panginoon. Kung napansin po ninyo ay ilang beses inulit yung salitang huwag kayong matakot. Do not be afraid. In so many passages of the Bible, the Lord will always make an assurance of His presence. Do not be afraid. Fear not, I am with you. Marami po tayong kinatatakutan sa buhay. Natatakot po tayo, unang-unang magkasakit. Nung una, pag sinipon ka lang, umubo ka pa lang, yung katabi mo, bumahin, nako ay COVID na, nakakatakot. At nung unang panahon, pag nakakita kayo ng medyo singkit ang mata na bumahin, nako, made in China, COVID. Yun, takot na takot po tayo. Natatakot tayong magkasakit. Natatakot tayong, siyempre, natatakot po tayong mamatay. Sino ba naman ang hindi? Natatakot po tayo, sa ating kalusugan. Kaya pag medyo tumataba na at sinabihan ka, Mare, medyo tumataba ka na. Nako, ayaw na ayaw mong mababanggit yon. At pwedeng sabihin mo lang, hindi naman, sabi lang ng konti. Kaya gagawin mo ang lahat para pumayat ka. Hindi ka magra-rice, hindi ka kakain ng karne, at mag-i-intermittent fasting ka
dahil natatakot kang tumaba. Yung dating waistline mong 26, ngayon ay 36 na, abay, nakakatakot na nga. Nakakatakot po na, na tayo ay hindi lang tumaba, kundi natatakot tayong tumanda. Kapag nakakita natin ang buhok natin ay medyo puti-puti na, tatabunan natin ng color blonde. Ayan, kaya marami ay naka-color blonde or naka-highlights. Ayan, kaya natatakot tayong tumanda. Marami po tayong kinatatakutan sa buhay. Natatakot tayong hindi mabayaran ang ating mga utang. Huwag kang matakot, huwag kang mag-alala. Pasasaan ba't mamamatay ka rin, hindi mo mababayaran ang utang mo. Ipasa mo na lang sa mga anak mo. Marami po tayong kinatatakutan, pero ako po sa buhay, hindi po ako masyadong natatakot doon sa mga snatcher, mga magnanakaw. Dahil sabi ko, sa laki kong ito, bubuntaling ko sila kapag ako ay nanakawan. Aba, lo and behold, ito po, kahit saan po, pwede kayo, kahit sa restaurant, napakarami pong masasamang elemento. Kahapon na lang po, habang kami kumakain, ito po, busy sa istoryahan, pinatong ko yung bag ko sa may harapan ko, maraming mga tao, sino ba namang hindi po magtitiwala? Sino ba naman ang matatakot na ilagay yung bag mo sa harapan mo naman eh? Sumubo lang po ako at nakipag-istoryahan. Maya-maya po, nanakaw na po ang aking bag. Naroon ang wallet ko, credit cards, ATM, passport, cellphone. Kaya sabi ko, marami pala talagang dapat katakutan. Dapat laging handa. Kaya sabi ko, sa buhay pong ito, talagang dapat katatakutan mo rin yung kapwa-tao mo. Dahil sa panahong ito, sa magipit na buhay na ito, wala silang patatawarin kahit pare nanakawan nila. Pero kung sino man po yung nagnakaw sa akin, hindi ko nasasabihin kung magkanong laman ng wallet ko at baka kayo mabigla, ay iyo na yung pera. Bigay mo lang sa akin yung passport ko. So, sa misa pong ito, ako'y nananawagan doon sa Hinadupak. Wag. Dito sa, hindi ako masyadong nakatulog sa sama ng loob po eh. Pero ibalik mo yung passport ko para mabuhay ka pa. Dahil kapag pare ang kinalaban, katakot-takot na kamalasan ang mararanasan mo, kapatid. Pag nagkasakit ka, hindi ka nagagaling. Pati mga anak mo, pag tinamaan ng kamalasan, dire-diretso na. Gagapang kayo sa hirap. Yun ang sabi sa banal na Ebanghelyo, huwag mong salingin ang hinirang ng Diyos. Kaya nga po, marami tayong dapat katakutan. Ha? Yung inaakala mong lugar na safe, maraming CCTV, wala rin. Kaya naman po, tayo po ay maniwala. Ako po'y naniniwala na mapapabalik sa akin yung aking passport. Kahit yung pera, isaksak mo sa baga mo. Hindi ko kahihirap yung perang yan. Ang ibalik mo sa akin, kung ikay nanonood ngayon, ay magdasal ka sa ginawa mong pagkakasala. Hindi ko kailangan yung pera ko, kailangan ko pasaporte ko. Dahil ako'y papuntang Amerika sa August 12. Dahil kung hindi mo ibibigay yung passport na yan, kukunin ka na ni Lord.
bukas na bukas din. Kaya, hindi ako, nagpapatawa lang po ako. Pero, yun lang po ang diwa ng banal na ebanghelyo sa atin. Ako'y naniniwala maganda yung plano ng Diyos. Kung merong nawala, may ibabalik. Kung ano man yung nangyari, kalooban ng Diyos na dapat nating tanggapin. At kahapon ko pa ko pinagninilayan kung papaano ko po sasabihin, with this Mass, naka-broadcast na po yan sa pagmimisahan ko sa Amerika na maaring hindi ako matuloy dahil mag-a-apply pa ako ng passport, mag-a-apply pa ako ng visa, at hindi ko alam kung kailan po. Pero mananatili po yung aking pananampalataya na hindi ako pababayaan ng Diyos. Ito rin po ang sinasabi ko sa inyo. Marami tayong kinatatakutan, pero maganda ang plano ng Diyos sa atin. Maganda ang maaring sa tingin natin ay problema, pero yun pala'y solusyon sa mga problema natin. Pera, kikitain mo pa yan? Okay lang yun. Pinapakita lang siguro sa akin at sa ating lahat that God must be the most important jewel, precious in the whole wild world. More than anything in this world, ipinapakita sa atin, si Jesus ang dapat maging gitna ng ating buhay. Jesus must be the center of our life. Jesus must be the most important consideration in our life. Lahat yan pwedeng mawala sa isang iglap. Kaya nga, kahit saan po tayo naroon, lagi po nating tandaan, kasama natin ang Diyos at meron siyang magandang plano. Ako'y naniniwala, yung pasaporteng yan, na hindi naman niya kailangan, kung sino man pong makakuha sa mga basurahan dyan, ay pakidala na lang po dito sa kamay ni Jesus. At buong-buo ang paniniwala ko na ang kamay ng Diyos ang gagawa ng paraan upang mapabalik sa akin yung nawala. Kayo rin po, maraming nawala sa atin, pero ibabalik yan ng Diyos sa takdang panahon, sa takdang oras, siksik, liglig, umaapaw na pagpapala. Huwag kang matakot, sapagkat kahit ang buhok mo ay bilang, lalitigit yung mga walang buhok, bilang na bilang po yan. Pero napakahalaga po na tayo'y patuloy na magtiwala sa makapangyarihang pag-ibig, pag-aaruga, at paggabay ng Panginoong Diyos. Sa bawat sandali ng buhay, opo, tayo'y natatakot. Opo, tayo po ay bumabagsak. Pero wag po tayong matakot, sabi ng Panginoon. Kung yung mga maya na lumilipad sa himpapawid, hindi pinababayaan ng Diyos, tayo pa kaya na kanyang mga anak? Ano man ang ating mga pinagdaraanan, ano man ang ating mga problema at alalakanin sa buhay, yang lahat ng yan, lilipas yan. Papalitan ng Diyos ang luha mo ng tuwa. Papalitan ng Diyos ang Biyernes Santo mo ng muling pagkabuhay. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagbalain tayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang. Humayo tayo, taglay ang pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa. Salamat sa Diyos. Magsaluhod po tayo ngayon para sa eksposisyon ng banal na Eucharistia. Salud
sit sempiter na gloria, qui vitam sine termino, nobis donner in patria. Samantalahin po natin ang pagkakataon na kapiling pa natin ang Panginoon. Sambitin natin sa Kanyang ating natatanging kahilingan ang panalangin ng ating mga puso, ang ating mga personal na pangangailangan, ano man ang ating mga pinagdaraanan, ano man ang sakit na ating tinataglay, ano man ang ating mga kinatatakutan, ano man ang inyong mga mabibigat na mga problema at alalakanin sa buhay. Marami pong pagkakataon na tayo'y takot, na tayo'y alaala, tayo'y nangangamba. Nangangamba tayo sa ating kalusugan, nangangamba tayo sa ating mga pinagdaraanan, natatakot tayo at naliligalig sa maraming bagay. The Lord said, "Be still, because I am your God. I have great plans for you." Kaya sa oras na ito, sama-sama po tayo. Present all your needs to the Lord. Present all your fears, all your anxiety sa Panginoon. Huwag kang mangamba sapagkat meron siyang magandang plano sa ating lahat. Huwag kang mangamba, hindi Kanya pababayaan. Kaya anuman ang iyong mga pinagdaraanan ngayon, anuman ang inyong mga sakit ng kalooban, broken relationship, financial problems, relationship problems, health problems, ibuhos natin sa Panginoon. Nakasama natin ngayon, nakikinig sa ating mga panalangin. Huwag kang mangamba, di ka na iisa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Minamahal kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin magpakailanman. Ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba,
saan man magpunta. Ika'y makalagya sa aking mga mata. Minamahal kita. Minamahal kita. Sa tubig kita'y sasagipin, sa apoy ililigtas man din. Ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y makalagya sa aking mga mata. Minamahal kita. Minamahal kita. Mahal kita. Mga kapatid, ano man ang ating pinagdaraanan sa buhay, ano man ang sakit nating nararamdaman, umasa po tayo. May magandang plano ang Diyos sa atin. And today, He will heal us from all our sickness. Daraan po sa inyong harapan ng Panginoon upang hipuin kayo, pagpalain, basbasan, pagalingin. At yung naganap 2,000 taon na nakalipas, magaganap sa iyo. Sa iyo na nananampalataya, sa iyo na kumakapit sa kanyang lakas at kapangyarihan. What happened 2,000 years ago can happen to you today. Ang daraan po sa inyong harapan ngayon ay hindi na ordinaryong tinapay, kundi si Jesus, ang dakilang manggagamot. He knows your pain. He knows your sickness. He can heal your life. Jesus said, I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Today, experience His power. Today, let us experience His love. Today, let us experience the liberation of the Lord from all our fears and anxieties. He is here with us
telling us, do not be afraid, because I am with you, and I am the God that healeth thee. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Just send your word, O Lord, and heal us. You send my word. Send your word and free us. Heal our disease. Heal our disease. I am the Lord, your healer. You are the God that healeth thee. You are the Lord, our healer. You sent your word and heal our disease. You are the Lord, my healer. And once again, let us believe in the healing power of the Lord, in His healing touch, promising us that today you will receive what you need. That today, let us claim the healing of the Lord, because what He promised, He fulfills. And today is the fulfillment of His promise that He will heal you. I am the God that healeth thee. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. You sent your word and heal our disease. You are the Lord, my healer. Sa oras pong ito ay daraan sa inyong harapan ng Panginoon. He knows your pain. He knows your sickness. He can heal your life. He knows what you are going through with your own lives. Sa mga oras na ito, ay babasbasan ka ng Panginoon. Pagagalingin ang lahat ng sakit na inyong nararamdaman. Whatever pains that you have, kasama ng inyong mga anak na merong sipon, ubo, magsiluhod po tayo. Luhod po, luhod. Luhod po tayong lahat ng tamaring lumuhod. Jesus is passing by. When Jesus is passing by, you have to give your adoration and respect. Jesus is passing by. He can heal you. Can heal your pain. He can heal your arthritis, rheumatism, osteoporosis, osteoarthritis, rheumatoid arthritis, tendonitis, gout, masasakit na bahagi ng inyong katawan. Hinihipot pinagagaling ng Panginoon ang inyong tuhod, balakang, likod, balikat, sasapnan, spinal column, spinal cord, lower back, upper back, cervical parts of the body. Sa lahat po ng sakit nating nararamdaman, the Lord is getting your high blood pressure, high uric acid, high cholesterol count, high sugar count, high creatinine count, epilepsy, Parkinson's disease, asthma, emphysema, pneumonia, tuberculosis, acid reflux, constipation, indigestion. Sa lahat ng sakit nating nararamdaman ngayon, hayaan po ninyong hipuin kayo. Pagbalain at basbasan ng Panginoon. The Lord is here. The Lord is healing your heart, your liver, your kidneys, your pancreas, your lungs, your spleen, your ovary, your uterus, your cervix, your colon, your eyes, your nose, your throat. Jesus is healing you from all the systems in your body. Digestive system, respiratory system,
excretory system, nervous system, reproductive system, and all the systems in your body. The Lord is healing your ears from sudden loss of hearing and ringing ears. The Lord is healing your eyes from cataract and glaucoma. The Lord is healing your throat from laryngitis, pharyngitis, tonsillitis. Jesus is healing all parts of your body. All you need to do is to believe. Sabagat sinabi niya, higit kang mas mahalaga kaysa mga maya. Hindi sila pinababayaan at hindi sila nagugutom. Ikaw pa na anak ng Diyos. Ikaw pa nakatamagmana ng kaharian ng langit. Jesus will answer all our prayers. Jesus will heal you from every pain in your body. Lahat ng bukol na nasa inyong katawan, you will be surprised. Ang mga bukol na ito'y liliit, ang mga bukol na ito'y lalambot, ang mga bukol na ito'y tuluyan ang mawawala sa inyong katawan. Because you have been touched, you have been blessed, you have been healed by the Lord. Sa mga oras na ito, wala po kayong dapat gawin kundi manampalataya sa makapangyarihang pagpapagaling ng Panginoon. Pinagagaling din niya ang lahat ng mga grabeng karamdaman na meron po tayo. Lalo tigit ang cancer. Cancer of the blood, of the brain, of the breast, of the ovary, of the uterus, of the cervix, of the colon, of the eyes, of the nose, of the throat, of the skin, of all parts of the body. Sa mga oras na ito, ibulong natin sa Panginoon ang mga pangalan ng mga taong nais nating ipagdasal. Maring ating mga magulang, asawa, mga kapatid, mga anak, kamag-anakan, mga pinagkakautangan ng loob, ay maipagdasal po natin sila. Just Lord, make a way for the healing of our people. Make a way for the liberation of our people from every pain that we have. God is so powerful that He can transform our grief into joy. And today, He will make a way. Make a way, Lord, for the healing of our people. Because You said that I am the way, the truth, and the life. God will make a way for the healing of you and me. God will make a way. Just make a way, Jesus. Where there seems to be no way. Allow these people to experience Works healing, in ways liberation. see. He will make a way for me. He will be my God. He's our guide. Hold me close. He's our Savior. With love and strength. Experience His for a new power. day. He will Experience make His a healing way. presence. He will make a way. Oh, God will make a way when there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His arms. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. And as a guide, He leads me. And rivers in the desert will I see.
He will make a way. He will make a way. In the name of Jesus, Son of the living God, through the power of the Holy Spirit, through the intercession of the Blessed Virgin Mary, Saint Bonaventure, whose feast we celebrate, receive the healing of the Lord physically, emotionally, spiritually, psychologically, financially, as I anoint and bless you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon, bigay na bigay, buhay na buhay. Mga kapatid, sana naman pong misa ang ating naipagdiwang muli po. Kapit lang kay Lord. Mama Mary loves us. Jesus loves us. Sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Magsitayin na po tayong lahat. Huwag po muna kayong umalis. Sayang ang blessing. Dito na rin lang kayo. Sayang ang blessing. Balik. Balik. Ang hindi bumalik, kukunin na ni Lord. Sado kayong nagmamadali. Hoy, yung hindi bumalik, bahala kayo sa buhay nyo. Balik. Sayang ang blessing. Ang hindi bumalik, kukunin na ni Lord. Hala kayo. Bilis. Kayo nagmamadali. So tayo po ay nagpapasalamat sa 1PH TV sa kanilang continued support at lalo digit itong coverage ng ating TV Mass. Ayan, kitang-kita kayo sa camera sa TV5 na kayo ay umaalis, hindi pa tapos ang misa. Huwag niyong ugaliin na hindi pa tapos ang misa, kayo nagmamadali na. Sayang po. Sabi, ay umating kami ng misa, kaya lang hindi kami nakatanggap ng blessing. Aalis kayo pag kayo nabindisyonan na. Dahil pag hindi pa kayo nabindisyonan, walang kwenta. Ha? Tatandaan po niyo yan. Hindi lang ako'y barino ngayon, kundi sinasabi ko lang sa inyo, sayang naman. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagbanahin tayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang. Humayo kayo. Pinagaling na ng Panginoon ang inyong mga karamdaman. Salamat sa Diyos.